Ayan, so good day mga ka-backyard. Andito ulit tayo sa ating rabitan. So meron lang ulit akong gustong ibahagi sa inyong mga ka-backyard. Kasi umpisa ulit ng anihan ng palay dito sa Isabela. So meron tayong isang tipid tips na may bibigay or may isi-share sa inyong mga ka-backyard. But before that, syempre intro muna tayo. Let's go! Ayan, so eto yun mga ka-backyard. So ito ay dayami. Ayan, so magbibigay tayo ng dayami sa ating alagang rabbit. Ayan, yung isa, yung pure cali natin, nauuna na. Ayan, tignan nyo, gusto niya mga ka-backyard. Ayan, so nagbigay na tayo kahapon kasi kahapon natin nakolekta ito. Ayan, kahapon na natin nakolekta at yung iba naubos na nila mga ka-backyard. Pero yung iba, ayan, naninibago pa sila. Ayan, yun, ito bawas na din, ubos na din sa likod. Ito, ayan, yung iba ubos na nila mga ka-backyard. Ayan, so yung iba dito, ayun, yung isa na upgraded kali natin ay kumakain pa lang. Ayan, so magbibigay tayo ng dayami ulit mga ka-backyard. So bibigyan natin, re-refillan natin yung mga naubos na yung ganito. So ano ba yung content nito guys? So ito ay rich in fiber. Ayan, so nakailangan ng ating mga alagang rabbit, especially kung yung inyong mga feeds ay mababa sa fiber guys. So example niyan ay yung Integra 3000. Ayan, medyo mababa po siya sa fiber. So napakaganda po nito, dayami. Then syempre may mga butil-butil din po ito ng palay. So goods din po yon sa ating mga alagang rabbit. So isang paraan para makatipid tayo sa pagkain natin sa pellet, lalo na ngayon mga ka-backyard, sobrang mahal na po ng feeds. Ayan, ngayon tayo gumagawa tayo ng paraan para makatipid sa pagkain. Itong ginagawa natin unlimited. So kung nandito tayo sa ating area sa backyard, kung naubos na nila, lalagyan ulit natin ito mga ka-backyard. Ayan yung iba dito. So ito kasi punong-puno. So punong-puno kagabi, i-adjust natin, tapos lalagyan natin. So mapapansin natin yung iba, especially yung mga bagong kuha natin, ay hindi pa nila ayaw pa nila kumain ng ganito. So normal po yun, especially kung ayun nga, hindi sa atin lumaki, hindi sila sanay sa pagkain ng dayami. Ayan, so kung hindi sila sanay mga ka-backyard, okay lang yun, masasanay din sila. So pag nagutom kasi yung rabbit mga ka-backyard, ayan yung PS2 G2 PS100 natin. Ayan, nasanay yung ating mga alaga, ayan, masasanay at masasanay din po yan. Pag nagutom yan mga ka-backyard, kakain po yan. Ayan, kakain po yan, especially ito ay grass. Ayan, ayan, so ito yung iba, hindi pa tayo nagpakain ng pellet mga ka-backyard, mamaya tayo magpapakain. Ayan, inuna natin yung mga manok. Ayan, pinakain natin yung mga banta, mga serama natin. So may nakolekta tayong itlog. Ito, ayan, hindi, ang ginagawa natin mga ka-backyard ay itong mga dayami binibigay din natin sa mga manok. Ayan, so isang tip din po sa pagkuha ng dayami, ayan, wag nyo po siyang ilagay kaagad. So ito gaya nito ginagawa natin, so big no po yan kung i-stock nyo yung dayami. So dapat ang gagawin nyo, antayin nyo muna siya sa rice field ng 2 to 3 days para mabilad, matanggal yung moisture nya, tsaka nyo siya kolektahin. Ayan, so ang ginawa ko kasi ito gapas lang, kaka-reaper lang kahapon, kinolekta ko na kaagad, which is hindi, ang purpose naman is pinakain ko kaagad sa ating mga alagang rabbit. Kasi pag ito ginawa nyo, in-stock nyo po ito, ay aamagin po ito, which is sayang lang din yung kinolekta nyo. So ang maganda is ibilad nyo muna siya mga 2 to 3 days. Ayan, tapos pag nawala na yung moisture nya, tsaka nyo siya pwedeng kunin. Ayan, so yun po, maganda
para pag-stock nyo, kunwari mga goods po yun for 2 to 3 months, 4 months, pwede din po na mag-stock ng dayami. Ayan. So maganda po yun kasi pag inamag yun, hindi pwedeng ipakain sa ating alagang rabbit. Mamamatay po sila, magkakadiarrhea. Ayan. So ito po yun. Ayan. Huwag kayong mag-alala mga ka-backyard kasi ito mauubos nila ngayong araw yan. Kasi kung di nila mauubos, ibibigay natin sa ating mga alagang Peking duck, pabo at saka pato. Ayan yung kwan natin, gustong gusto niya. Pero yung iba talaga mga ka-backyard, hindi pa nila trip. Ayan. So normal lang po yun, masasanay po sila. So pwede nyong gawin, gutumin nyo muna sila. So medyo i-delay nyo yung pagbibigay ng pellet sa kanila mga backyard para pag nagutom sila, ang kakainin nila ay ito. Ayun, maganda din po na ang unang ibigay natin ay medyo fresh pa kasi syempre itong mga alaga nating rabbit ay gustong gusto nila na fresh na damo. So kasi kung dry na talaga, medyo yung iba naninibago pa. Yun din yung isang tip mga ka-backyard. Ayan. Ayun yung isa. G1 PS2 200 natin. Ayan, nagka-mange po yan pero pagaling na po mga ka-backyard. Dati sa tenga magaling na. Ito din kasi itong mga to kaya natin hiniwalay mga ka-backyard. Nagka-mange po sila. Ayan. Ito po. Ayun yung harlequin natin. Tapos itong isa nating alagang manok na free range. Ayan, inubos na yung natin na manok ay na feeds ng manok. So kaya din po pansinin nyo medyo makalat dito mga ka-backyard kasi nga ito dito siya nag-i-stay. Ayan, ang dumi tuloy nung takip. So free range po siya. Siya na lang po yung natira, yung isang kapatid niya biglang naglaho. Shout out sa kumuha. Ayan, ang dumi tuloy na naman ng takip po. So mas gusto niyang namamalagi dyan. And then meron siyang sipon pero okay naman na po yan. Coryza guys. Ayan. So binigyan na po natin siya nung pinan natin na glinag natin last time. So yun lamang po yung gusto kong i-share sa inyo, yung isang tipid tips para makamura. Ayan. Especially sobrang mahal na ng pellet. Ayan. So shout out po pala sa ating kaibigan. Lalagay ko na lang po yung kanyang name dyan kasi sa isang phone ko po na screenshot yung pangalan niya, parang Frederick po ata. So not sure, ilagay na lang po natin dyan. Ayan, siya po yung isang nagpa-shoutout sa atin. So yun lamang yung gusto natin i-share. Huwag natin kalimutan na mag-like, share, and subscribe para lagi tayong updated sa ating YouTube channel. Happy breeding mga ka-backyard!